Hello guys! Eto na naman tayo sa mga walang kakwenta-kwentang video ng isang walang kwentang vlogger. Ayan. So, iti-treatment natin itong mga isda na to sa gagamitin natin sa methylene blue. Kasi di natin siya pwedeng direct na ilagay sa ito siya, methylene blue. Hindi pwede direct sa tangke kasi harmful tong methylene blue sa mga halaman, sa mga ornaments, kaya yung sealant ng tangke, yung silicone sealant, yung mga nagdidikit sa tangke, baka mabaklas. So, separate natin siya dito. Isa-isahin natin yung mga isda. Tatransfer muna natin sa balde. Isa-isahin, tapos lilagay dito isa-isa, tapos lalagay na isa-isa dun. Ito na. So, yun, umpisahan na natin. Ayan na, babacuumin natin muna natin yung one. Hindi ba bilang hindi ba itubig? Para yung tubig na gagamitin dito is galing din sa aquarium. Tapos dadamputin na lang isa-isa dito. Lalagay dito yung mga isda. Dadamputin isa-isa. Ilalagay dito sa mayroong treatment na ng methylene blue. Sa mga nagtatanong, ang methylene blue is gamot para sa mga isda. Parang Ito nangyari. Galaga. ayun, katulad dito, itong arwana, yung pins niya naglalagas. So kailangan ng para prevention din na mag-develop ng ammonia. Ayan. So, ito na. Transfer yung tubig. Lalagay na konti doon. Transfer yung mga isda. Tapos pagkalagay ng mga isda, ita-transfer dito. Kasi hindi pwedeng direct lalagyan ng tangke doon kasi maapektuhan yung mga halaman. Okay lang kung plastic yung halaman, kaso aquatic plants yan eh. Okay. Sige, ito na. May titimpla na ng methylene blue. Yung ratio nito, tansyahan na lang. Pero ang nakalagay dito, standard ng ratio, 1 teaspoon sa every 10 gallons. So, hindi na natin, tansyahan na lang. Pero kailangan ba lang? Ayan o. Tama po. Ipapalangoy lang natin sila dito ng mga 10 seconds, tapos babalik ka sila doon sa tangke. Ganun lang. Kaya katulad yung arwana, ayun o, naggalalagas yung balikpik. Okay. Okay, start na. Unahin natin ang arwana. Kaya mo ba? Kailangan ng tulong? Ayan. Huwag mo tatanggalin yung net, baka tumalon. 10 seconds lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ayan. Tapos yung yung iridescent fish, yung hammerfish pala.
Yan. 10 seconds. 1, 2. Okay. Tapos yung angel fish. Nalaging isa na rin yung angel fish. Ayun. Wala, medyo tumatagilid ah. Alam niyang ano siya oh. Iyon. Doon naman tayo sa mga maliliit. Lipat muna natin. Lilipat muna, tatransfer muna sa bagdi. Okay, ito naman tayo sa baba. Yan. Okay. Lagyan siguro. Okay. Yan. Tama. 2 more to go. Yan, hindi ayaw magpahuli. Ito guys, hindi ito lagi ginagawa. Kasi magkakaroon din stress to sa part ng isda. Kung pag lagi mo silang binubulabog. Pag lagi mo silang binubulabog, baka yun ang pinaka maging ikahinan nila at karoon sila stress, mamatay. Tanggalin mo natin yung mga halaman at hirap magpahuli si Escobar. Yan. Tapos babakyun na rin itong rin ng ibabaki muna. So, bago bigyan ng treatment yun, linisin mo na itong taki. Vacuum mo. Yan, linisin mo na para tanggal yung mga ebs nila. Kasi ito filter. Babalik din yung tubig dun. Punta dito yung tubig, tapos i-overflow rin niya dito. I-overflow rin niya. Ayan. Ayan na guys. So, yan. Vacuumin na. So, hanggang dito lang muna. At masyado nang mahaba. Hanggang na lang.